Kung titingnan natin, may dalawang nilalang na ginawa ang Diyos, babae at lalaki. Pantay na ginawa at parehas minahal ng Diyos. Ngunit, bakit minsan hindi pantay ang tingin ng dalawang kasarian? Minsan ito pa ay nagdudulot ng argumento, pag-aaway, at minsan nauuwi pa sa marahas na sitwasyon. Pero kung titingnan natin, pantay-pantay lang naman ang lakas, talino at kakayahan ng bawat kasarian. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Facebook pa ako ma. Ay na, mag-base ka na, kakain na tayo. Okay na to, base na ako. Anong base na? Mukha ka na naman lalaki sa suot mo. Grabe ma, damit lang eh. Eh, ang dami-daming dress na ay di ayun ang suotin mo. Halika na, kakain na tayo. Ma, baka pala mamaya di ako dito kumain. May tatapusin kasi kaming thesis. O bakit? Halos sabay naman tayong umuwi ah. Importante po kasi eh. Pero wait, nandito na po ako. 8. 8:30. Gusto ko tumawad ka. O sige, beso muna dyan at nang makaalis na tayo. Thank you. Ma, nandiyan na yung jet. Sasakay na ako mamaya jet. Happy anniversary. Happy anniversary. 3 years? Tagal na pala natin. Bakit? Sawa ka na? Grabe. Joke lang eh. Eh kasi naman, kapag nilambing, nagre-reklamo. Kapag hindi naman nilambing, nagre-reklamo. Yung totoo, anong nangyari? Hindi ko pa rin masabi kay mama. Yan, wala naman kong pilit sa'yo na sabihin mo. Kung di mo pa kaya sabihin, okay lang naman. Ready na ako. Natatakot na kasi ako kung ano sabihin ni mama. Okay lang yan, nandito naman ako eh. Pwede pa bang sumama mamaya? Seryoso? Sama ka? Ayoko nang matakot. Uy, nakita ko kayo ng girlfriend ko kanina. Ano? Anong girlfriend? Ano po, kaibigang babae po. Okay. Ano ba yan? Nakataas kaya ang paa mo. Ibawan mo nga yan. Sorry po ma. At ano, patawa-tawa ka dyan? Ano ba ginagawa mo? Tinatapos po kasi yung project eh. Natatawa po ako sa group chat namin. Okay, ikaw, Izzy. Ano mo? Okay lang naman Basta ang work. Napaka-good. Ito naman. Jam. Gusto ko lang sanang malaman. Tambay ka ba? Ma, hindi naman ito ginusto eh. Ano hindi gusto? Nai-influensya ka lang ng mga kaibigan mo at nalilito ka lang. Kakasama mo yun sa mga kaibigan mo. Ma, hindi ganun yun. Ano hindi ganun yun? Huwag ka na sasama sa mga kaibigan mong tomboy, ha? Ma, hindi mo kasi ako maintindihan at hindi mo ako maiintindihan. Jam, bumalik ka dito! Sa bata. Si. Bakit ma? Bantayin mo ngayon ang kapatid mo. Bakit ano meron? Aba, nakasama sa mga tomboy yung mga kaibigan. Hindi yung pusong lalaki na din siya at sinasabing tomboy na din siya. Hindi yung makokontrol yung nadarama ni Jam. Anong hindi makokontrol? Pinakatayin mo ba yung kapatid mo? Hindi naman sa ganun, ma. Mula hindi sa ganun yun. Huwag ka na makialam, wala kang alam sa ganito. Magtrabaho ka na lang. Hindi ko kayo kanina ni mama. Ako ba yung pinag-uusapan niya? Oo. Tungkol yun sa gender mo kasi. Galit pa kayo sa akin. Alam mo naman, si mama, hindi siya naniniwala na pwede magkatuloy ng same gender. Alam mo naman, yun yung pinaniniwala sa sarili mo. Tanggap mo ba ako, ate?
Oo naman, tanggap kita. Ito yun yung pinaiintindi ko kay Mama. Salamat ate ha, kasi naiintindihan mo yung nararamdaman mo. Palagi yan. Ma, pwede ba kita makausap? Tumaya na yan, kitang dalasan ako alis niya. Tungkol ko kay Jam. Ma, hindi naman kasalanan ni Jam na magmahal ng katulad niya. Hindi na natin siya pwedeng kontrolin. Matanda na siya. I see. Iniisip ko lang naman ang kapakatan ng iyong kapatid. Hindi ko naman siya dinitiktahan. Ang akin lang, gusto ko lang din naman magkaroon siya ng anak na subtin na hindi yung sa tomboy, hindi siya magkakaroon ng anak doon. Ma, sa tingin mo ba masaya siya kapag sinunod niya yung gusto mo? Hindi ko na alam, I see. Hindi lang naman yun yung kinakatakot ko. Nakatakot ko lang na yung mga sasabihin ng mga tao. Hi babe. Kumusta araw mo? Hindi man lang magawa mga pamilis, inuna mo ba yung pakipaglantian sa babae? Wala kang alam. Wala ka dito kasi nag-aaral ako. Bakit ka sumasagot? Tinuruan ba ka ng ganyan, ha? Bakit? Ano yung natututunan mo sa mga babae? Wala Sa babae kang mo? alam. Sa mga kaibigan mo? Hindi mo alam, hindi mo kilala kung sino si Sarah. Wala akong pakalam kung sino si Sarah. Ang alam ko, mali kung anong meron kayo. Lahat na lang kasi sa'yo, mali. Mali ang umibig sa kapwa kong babae kasi hindi mo matanggap na ako ay nagmamahal ng isang babae. Hindi mo kayang tanggapin kung ano. Saan ka nang para? Sumagot ka. Hello, Sarah. Nandiyan ba si Jan? Hello po, tita. Wala po dito. Nag-aalala na kasi ako. Nagtalo kami kanina. Namaya siya. Hindi nagsabi sa akin kung nasan siya ngayon. Ano po bang nangyari? Pagkatapos po kasi nung nangyari sa inyo kanina, hindi na po siya sumasagot sa tawag at text ko eh. Sige. Salamat ha. Pasabi naman sa akin kung nakausap mo na siya. Okay po. Balitaan ko po kayo pag nakontak ko na po. Okay po. Anak! Anak, saan ka ba galing? Kagabi pa kita hinahanap. Anak, pasensya mo na talaga. Hindi ko hanggang sasaktan ka. Saan ka ba galing kagabi? Kagabi pa kita hinahanap. Sorry talaga. Sorry mo. Anak, pasensya mo na talaga kagabi ha. Kasi sinasadyang saktan ka. Yun nga, nahihirapan talaga ako ng alis ka. Hindi ko na kayang mawala ka ulit sa akin at hindi bumalik sa akin kapag nangyari ulit yung kamamatay ko. Kaya ayun, papuntahin mo si Sarah. Hindi na ako makilala siya. Talaga ba? Thank you. Hi ma, nandito na po kami ni Sarah. Hello po, tita. Ano po? Kamusta ka naman, Sarah? Okay lang po, ang ganda po pala ng bahay niyo. Pasensya na talaga kayo ha sa mga nangyari sa atin. Sana ay mapatawad niyo ako at maging okay na tayo. Okay lang po yun, tita. Ang mahalaga po, okay na po tayo at tanggap niyo po kami. Thank you, ma. O siya, sige na, kumain na tayo. At alam kong gutom na kayo. Don't get me wrong, iba-iba po kasi ang parang tingin natin sa mga bata. Like, hindi dahil ayaw lang nila doon, wala na silang rason bakit nila ikaayawan yun. Ayun, then, meron tanggap, pero hindi po pwede mawala yung respeto natin sa sa lahat, or dun sa po, kasi may sarili-sarili po tayong pagtingin sa mga. So, hindi po natin masasabi na mali yung hindi nila tanggap, hindi natin, ayun po, hindi natin masasabi yun. Kasi, wala pong
kaaayawan ng walang rason para doon. Pero, kung sa kahit titingnan mo naman, wala din namang masama sa LGBTQ. Kasi, yun yung pananaw nila sa sarili nila at gusto nila. Good day everyone. To answer the question if I had an experience being discriminated by other people because of my gender orientation and gender preference, because I am part of the LGBTQI plus community. As far as I know and as far as I can remember naman, never pa naman ako naka-experience ng kahit anong discrimination coming from the people around me. Like from my friends, classmates, even my family members and my parents. Because I know na open naman sila lahat sa ganitong issue and topic na there is a unique gender sa community na meron tayo ngayon. And sa case ko naman, from the very start, bata pa lang ako, ganito na yung the way kung paano ako manamit, like manly type talaga, and the way kung paano ako kumilos is really masculine, and visible naman siya sa physical appearance ko. Like I look like in the eyes of other person, masculine type talaga rather than feminine, kahit na I was born female or a girl. And to answer the second question, well, hindi pa nga ako nakakaranas ng kahit anong discrimination, and wag naman sana na makaranas ng kahit anong form of discrimination. Sa lahat ng mga katulad ko or member of the LGBTQIA plus community na nakakaranas ng any form of discrimination, is I feel so sad kasi nararanasan nila yon. And meron akong mga kaibigan na they are suffering from personal issues kasi naguguluhan sila sa kung ano ba yung gender preference nila, gender orientation na meron sila. So, to those people na nandi-discriminate ng mga katulad namin na part ng LGBTQI plus community, sana po mas maging open yung mind natin sa mga ganitong issues and topics. Kasi hindi po madali yung pinagdadaanan ng bawat isa sa amin from everyday life, lalo na yung mga nakakaranas ng discriminations, kasi dala-dala nila yan. May times pa na nagiging trauma na yung discrimination na natatanggap nila, lalo na kung frequent nilang naririnig yung mga discrimination na yun, or frequent nilang naranasan yung form ng discrimination na yun. Hindi naman po siguro na ikababawas ng pagkatao natin na tanggapin natin yung ganitong issue or topic, or yung idea na meron pang additional na gender sa community natin, and wala naman po kaming ginagawang masama, and never naman po kaming tumapak ng ibang tao para i-hate or i-discriminate nyo kami, kasi ang gusto lang naman po namin matanggap kami sa community natin. So, if that's the case, sana lang po sa mga taong nang discriminate or may na-discriminate na, is think before you talk, kasi mahirap po yung pinagdadaanan namin araw-araw, and mahirap po yung personal battles namin with regards to
orienting ourselves kung ano ba talaga yung gusto namin, ano ba talaga kami, and kung paano ba dapat kami kilalanin ng community, ng other people na hindi makakasakit sa kanila and hindi makakasakit sa amin. So, we need acceptance and respect din po kasi tao lang din kami. Halos lahat ng miyembro ng LGBTQ+ ay nakararanas ng hindi patas sa pagtrato dahil sa kanilang pagkilos at maging sa kanilang katangian. Nararanasan nila ito sa kanilang eskwelahan, komunidad, at ang ilan ay mismo sa kanilang tahanan. Ang diskriminasyong nararanasan ng mga miyembro ng LGBTQ+ ay humahantong rin sa bullying at ang mas malala pa ay sa mga pisikal na pananakit. Marami ng patakaran ang pinapatupad laban sa diskriminasyon, ngunit halos lahat ng ito ay hindi natututukan at naipapatupad ng maayos. Karamihan sa mga miyembro ng LGBTQ+ na nabiktima ng diskriminasyon ay naghahanap ng suporta galing sa kanilang eskwelahan pati na rin sa kanilang pamilya. Ang tanging kaso rito ay hindi sapat ang kanilang kaalaman ukol sa mga komunidad na LGBTQ+. Kaya naman, dapat lamang natutukan ang laban sa diskriminasyon sa mga miyembro ng LGBTQ+, dahil pare-pareho tayong tao at higit sa lahat pare-pareho tayong mga Pilipino. Wala tayong sapat na dahilan upang hindi itrato ng maganda ang iba. At sa ating pamahalaan, nararapat din lamang na ipatupad nila ng maayos ang mga batas na kanilang ipinapasa. Nararapat rin na hindi gamitin ng sino mang opisyal ng gobyerno ang kanilang posisyon upang manlamang sa iba. Pagdating naman sa mga eskwelahan, dapat na magbigay ng mga kaalaman sa mga estudyante ukol sa mga karapatan ng bawat isa at karapatan ng mga miyembro ng LGBTQ+. Sa gitna man ng daan, mga saglit na inilikha.